Mayong aga sa aton tanan, Ilonggo service. Ari kami nga mga kalalakihan, nagtililipon kami para magsimba dira sa aton nga buhi nga Dios kaga subong magahalad kami sang isa ka ambahanon para sa pagdayaw dira sa aton nga Ginoo. Ginaagda namon kamo nga magaupod sa amon sa pagkanta, sa pagdaig dira sa aton nga buhi nga Dios. Hallelujah. Great
Hallelujah. Ginoo, ari kami nagtipon para magadayaw sa imo. Ikaw ang amon nga Dios nga dapat dayawon. Kaga subong adlaw nagaselebrar kami sang adlaw sang tagipusoon nga kung sa diin ikaw ang nagtudlo sa amon nga maghigugma. Salamat sa imo nga paghigugma nga kami ginbag-o, kami gintudloan paano man maghigugma sa amon nga isig kapariho. Initanan ginapasalamatan namon ginapangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Salamat sa tanan. Salamat sa adlaw sang pagigugma sang Dios. Hindi pagigugma sa kung ano-ano pa man, kundi ang matuod nga pagigugma sa Dios lamang. So karon nga aton tagaan gid gayon. So balan ko gamay sa ang iban masako pa magbaklanay sang mga bulak. Kay tungod mayara sila talagaan. So diri mabalaan kung pila kabilog ang inyo nobya. Ikaw lang ang tagaan ko pero pila nakabilog nga rosas ang imo binakal. Todgid ang Valentine curse. Todgid na kay siyempre open ang mga motels, half open ang mga hotels. Subong nga adlaw kay nahibaluan nila damo mag-check in sina ilang nga lugar. But hindi naton kita dira mangin masako. Ang Dios way nagapasako sa aton para maghimo sang mga butang nga hindi sang wala sing pulos. But God want us to have time in prayer. So mo ining title ta subong wala nagakabalaka man kung ano ang aton himuon kundi ang Dios nagakabalaka nga may ara gid kita tion sa pagpangamuyo. So subong aga aton isgutan ini nga gusto gid sang Dios nga may ara kita tion sang aton nga pagpangamuyo. Ano ang ginasakuan nyo subong adlaw? Ang iba nakakasako kay siguro 3 ang nobya may pamasyaran pa. No, mabakal tsokolate o siguro kung may abre ang sinihan subong adlaw puno na ang sinihan. Kag ang iban nga tawo masako sa pag-atipan sang mga negosyo. Kag nagatipon sing madamo nga kwarta. Amo ining ginakasakuan sa mga tao ang magkaroon ng kwarta. So amo ining kabudlay sila niya, some are busy collecting friends. Ang iban gusto mangita sing madamo nga amiga, madamo nga amigo. Ang iba naman busy sa shopping. Kaya mo ining adlaw nga nakapula. Pula ang bulsa, pula ang hasang, pula ang tanan. Some are busy doing fixing things. Iban sako sa panglaba. Sako magkuti-kuti ba? Sa mga butang nga hindi pa lang makahatag sing kayuhan sa ila nga espirituhanon nga butang. Ang iban masako sang ilang mga beauty tips. Nakita nyo karon kung hindi ka pula-pula ang guya, kinabutangan istiwitis para magpula. Kaya tungod, mas manami nga ang guya sang isa ka dalaga, ang kulor niya daw makupa. Nakita nyo makupa? Siyempre pula-pula gina siya. Our God wants us to be busy in prayer. Kinanglan gusto gid sang Dios, siling sing Dios, nonsense ini ang ginahimo naton kung ang ginakasakuan ta ang iban nga butang kundi ang pangamuy. Our God wants us to be busy in praying. Silinga sa siling gani nga ang prayer is our communication to God. Ginahambal taman nga ang komunikasyon, ang pag-istorya naton sa Dios, amo ini makahatag sa aton higayon nga aton gid maistorya ang Dios. Mabatian lamang kita sang Dios. Hindi paagi sa aton singgit, hindi paagi sa mga butang nga aton ginahimo, sa aton mga obra, kundi mabatian lamang kita sang Dios kung kita nagapangamuyo.
Hindi ka bati ang Diyos kung wala ka malang kaangtanan sa iya. Hindi ka bati ang Diyos kung wala ka nagapanghangyo sa iya. Siling gani, so this today, ining adlaw nga ini, we must be excited sa ining topic nga ini. What God want us to be busy in praying. Sa inyo, may arakid ba lang nga simana nga hindi man kamo busy? Karon nga panahon, pag-abot gani sa Ginoo, medyo busy gid ang sitwasyon. So, condolence sa aton nga itanong kay Soriano. Namatay na po si Brother Eli Soriano. So, alam ko medyo masakit sa mga dating daan. Kaya ang ilang senior pastor nila nga si Brother Eli, nagtaliwan na. Kaga, tudgid sa ila, siya isa man nakagingamit, no? Ginamit para ang tao mapalapit sa Diyos. Pero may mga pamaagi nga siyempre hindi magparehas pare sa aton. So, prayer is appointment with God. Kung magsiling kita pangamuyo, may ara kita appointment kay Lord. So sila, how many of you had a busy week this week? If there is really week that does not feel busy, ang iban sa inyo, nagaobra. Sang sari-sari nga buluhaton siya sini nga simana. Ginasako nyo ang inyo kaugalingon, labi na gid subong nga may COVID-19. Nga kung sabihin, ang tao daw hindi nakaginhawa. Actually ako, pagsulod ako sa mall, kag naka-mask, pagwa ko sina, nagapunga-punga na ako. Daw hindi ko ako kaginhawa sing mayo. Mayo pa diri sa church, kay wala sing mas, wala face mask, kundi ang maskara naton diri. Wala kita ginahuksan kita diri, ang tanan nga ari diri tuod. So kita gani siling sang Dios, hindi ka mo magsinako sa iban nga butang. Subong labi na gid ining Valentine's Day. Kaya ang Valentine's Day, siguna ako nakaagi man sini, nga tatlo man ang ako nobya. Lain, may schedule. May ara sa aga, may sa ugto, kag may ara sa gabi. Apang hindi ina gusto sang Dios. Amo gani ni ang Valentine sa born again Christian, wala naton ginasilibrar, kundi ginasilibrar ta ang pagigugma sang amay sa aton. So una nga verse, basahon ko sa Matthew 6, verse 5 to 13. So kwaon nyo, nakita ko gani sa mga kalalakihan, karon nagasulat na sila. Sa una, ginamemorize lang nila. Pagabot nila sa gate, wala na. Pero karon na, nakita ko na, daw koridor sila sa waiting. May listahan sila, ka-verse. So, basahon ko, kung magpangamuyo kamo, hindi kamo magsunod sa ginahimo sa mga hipokrito. Duyag nila magpangamuyo nga nagatindog sa mga simbahan, kag sa mga kanto sang mga dalan agud makita sa mga tao, sa pagkamatuod, dabato na nila, ang ila balos, gani wala na sila sing mabaton halin sa Dios. Inangga pangamuyo nga nagapakita-kita. Kung wala gani may galantaw, wala man ka pangamuyo. Pero kung damo nagalantaw, wow, mas lawig pa gid ang pangamuyo. Tukib-tukib ang baba, pero way nakabalo kung ano ang ginatukib, sang baba nga ina. Then, verse 6, pero kung mangamuyo, kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Grabe kay stricto ang Lord. Lord, ang amon balay wala sang pertahan. Hindi ko masirado. Amot sing ganon, isiklod nyo ang inyong sarili. Nang hindi pala kamo maistorbo, amot sing ganon sini hindi man ni literal gid. Siyempre kung balay nyo iya, kortina lang ang inyo atop, ya, isiragid, no? Manirado. Dito kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita. So makita, sample. Ako na ang Diyos nyo makita, hindi na siya tuod nga Diyos. May junior size, may XL, medium, small. Hindi na siya tuod nga Diyos. Kung mangamuyo kamo sa inyo amay,
inang hindi makita. Kagang inyo amay nga nakakita sang inyo ginahimo sa sekreto, amo ang magabalo sa inyo. Atong ginapangamuyuan nyo nga makita, pay ginto balos. Bisan gani siya, di gani ito kahalin sa iya nga lugar. So gani siya, kung mga muyo kita sa Diyos nga hindi makita. Kung mga muyo kamo, hindi kamo magamit sang madamo nga mga pulong nga wala sing pulos. Abi naton kung lawig ang pangamuyo ta, nabatian kita ka Diyos. Kung ang pangumuyo mo, hindi man lang sincero, amo ni siling niya, wala pulos. Wala ka kapamati sa Diyos. Pulos lang ang imo hambal, ang gusto mo pamatian ka Diyos. Ginimo mo ang Diyos nga listener. Amo na kung isa gusto ta kung kita gani gahambal, mamati gid ang iban. Kung iban gani manghambal, dayon mo talikod. Wala ka respeto sa pulong sang Diyos. Kag wala ka respeto sa Diyos. Kaya ang pulong, Diyos. Kung magpangamuyo ka mo, hindi ka mo gamit sa madamo nga mga pulong, mga wala sing pulos. Amo ina ang ginahimo sa mga tawo nga wala nakakilala sa Diyos. Kung madamo ang imo pulong nga ginagamit nga wala malang sing pulos, number one, hindi mo kilala ang tuod ng Diyos. Kaya una-huna sila nga sabton sila sang Diyos kung malawig ang ila pangamuyo. Sino na ang sinabat diri nga sobra kalawig ang iya pangamuyo? Tapos, sila niya hindi ninyo pagsunda ang ila ginahimo. Kaya ang nakahibalo na ang aton amay sang aton mga kinahanglan sa wala pa kita makapangamuyo. Balan sang Diyos. Amo gani kung kisa damo kita flowery words. Ginabuladas ta ang Diyos. Hindi madala ang Diyos dira. Kay Diyos gani siya, nahibaluan niya na ang imo motibo sang wala ka pa gani nakapangamuyo. Gabay pa, sila gani kung magpangamuyo ka mo, riho sini. So may ara pattern ang pangamuyo, hindi lang palagpat ang pangamuyo. So mga muyo kita karon makorek ang aton pangamuyo. Abi naton amo gilang sini magpangamuyo. May ari pattern sila yan diri. Amo sini ang inyo pariho sini nga pangamuyo. Okay? So ari ang iya nga pattern. Amay namon nga sa langit. Karon ipaintindi ko ni sa inyo kung ano ining pattern nga ini, no? Amay namon nga yara sa langit. Gabay pa nga tahuron ka sang mga tawo. Gabay pa nga maghari ka diri sa amon. Kag subong nga ang imo kabubuton ginatuman dira sa langit. Gabay pa nga tumanon man diri sa kalibutan. Hatagi kami sa nga amon kinahanglanon nga pagkaon sa sini nga adlaw. Patawara kami sa nga amon mga sala, kag ginapatawad ba namon ang nakasala sa amon. Hindi mo kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami kay Satanas. Tungod nga ikaw ang hari, ang makagagahom, kag ang dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. So magpangamuyo kita, may pattern nga ginhatag ang Diyos. God gave us pattern how to pray. So sila sa una niya, nga ang una nga panghimoon, God gave us pattern in praying. Number one, address your prayer to your Creator who is residing in heaven. When you pray, i-address nyo sa tama nga Diyos. Basi, Lord ko, sino nga Lord mo? Basi sa bulangan nga Lord. Tapos, atoy ko ang iyang ngalan, ko ay apelido. Lord ko. Address kung sino ang nagtuga sa imo. Kag ang iya, kundiin siya nag-istar sa langit. So, when you pray, gamiton nyo ang tama nga address sang inyo nga manugtuga nga yara sa langit. Ang ikaduwa, we need to welcome His kingdom and follow His will. So,
baton nyo ang karian sang Diyos. Kagang iya kabubuton. Ano ba lang karian sang Diyos? Ang karian sang Diyos, hindi lamang, kundi ang karian sang Diyos amuning may ara ka, pagigugma, kalinong, may pagpasinsya, may kaayuhan, tanan nga kaayo, ara dira. I-welcome nyo, batunan nyo, pasudlan nyo sa inyong mga tagay-pusoon. Ang katlo, we need to ask our daily needs to Him. Ang subong lang nga adlaw, di ba sila niya kinatagay kami sa nga amon kalanon, subong lang nga adlaw. God wants us to ask only our daily. Ang daily means, subong lang nga adlaw nga kinahanglan naton, hindi pagpangayo ang isa ka tuig. Lord, tagay kami, subong nga pagkaon nga adlaw, kag tagay kami, duwa ka tuig nga reserba. So, pasilin si Lord, sigurista nga bata ni. Ang Diyos tagapangayo lang sa aton, sa subong nga kinahanglan naton, kay buwas lain naman ang kinahanglan nyo. Nga gusto niya adlaw-adlaw, kay gusto niya adlaw-adlaw ka mag-istorya sa iya. Oras-oras. Lord, di ba kung magbakal kita bukas, sinako para sa kabulan? Ay, ikaw, ya Lord, kinilo lang. Di gusto sinako. Di ba? Kaya gusto ni Lord, ara kakid, adlaw-adlaw nga nagapangangyo sa iya. Number 4, ask forgiveness of your sins. Butsing ganon, pangayo ka sang kapatawaran sang imo mga sala. Kung nagainom-inom ka pa da imboy, gainom pa poy, bay pa, shot lang. Okay, shot lang. Then forgive those people who sins against you. Pangayo ka patawad sang imo sala, kag patawara man ang mga tawo ka nakasala sa imo. May arabi, ug isa sila mo, gid ko nakasala. Nahusgaran mo ang tawo nga hindi nila ginhimo. Sala na. Nang may ara kaligot-got sa sulod sa imo tagipusoon. Sala na. May pasipala ka. Hatag ka sang kalain sa isa ka tawo nga wala niya man lang ginhimuan. Kag patawara man ang mga tawo nga nakasala sa imo. Kay kung hindi mo, inapapata. So mag-pray ka, pasunod di. Hindi pala parehas ang sulat bala nga may ara heading, body of letters, tapos ang intention. Amo man ang prayer. Hindi pwede nga ibutang mo sa respectfully yours, employ ang umpisa, kundi i-address mo anay gid sa amon. Amo man na sa din ka magkubra to the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Just like giproclaim ni Duterte last mga 2 days, nga wala siya nagapati sa hell. I don't believe in hell. Bala nyo, ano ginimo ko? Gisulatan ko gid si President Duterte. Kaya ginhambal ko sa iya. Kaya ang rason niya, nga ang Diyos wala na naghimo sa impyerno. Kaya ang Diyos mabuot. Kag siya ang nagtuga sa aton. Amo na ang rason niya. Nga siling niya, nga tugahod niya man lang kita, kag ibutang sa kalayo. Gisulatan ko si Duterte. Abala nyo, sino nag-response? Si Bongo. Gi-response ako ni Bongo. Siling ko ang explanation ko dito. Yes, Mr. President, God is good. Just like you. You are very good President of the Philippines. But you hate drug addicts. You hate corrupts. You hate rebels. Then, those who
who does not follow your government law and bylaws, ye are put to jail. Diba? May ara pa, gani kung isa, may ara sang death penalty. Kung ang ikaw nagakontra sa gobyerno, the same man si Lord. Once nga you don't follow Jesus Christ, kag wala ka nagatuo sa iya, amo man ang imo sentensya, the same. So, sinabat ako di Bongo, niya, wag ka nang magpastor, wag ka na lang mag-address sa kanya ulit, sabi niya. Dahil, pagdating dyan, walang alam yan si President. Bilang isa ka pastor, makabatyag ka, siyempre. Kaya nag-pray kita sang salvation. Kaya kung mag-amo man lang na, siguro damo nagkasinumbagan na damo ripis. Di ka man lang mahel. Kaya wala pa rin perno. Then si Bongo nagkuhan sa akon. Niya wag na lang daw nakin kay ganyan talaga si President. Galit ang Lord. So naintindihan ako ni Bongo. Parehas man sa tao nga nagahimo sang sala. May araman sila bulutangan. Just like Dilima. Di ko nang mag-amo na dapat si Dilima, hindi niya ibutang to sa hell. Kaya wala man hell. So, sinabat ako ni Bongo. Pasensya ko na lang si President kaya hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Kung wala kita naghambal, parehas ini sa aton, kung magpahimonong lang kita, kag hindi kita magsabat, balan nyo ang address kay President Duterte, dali lang, 3 lang ka 888. Dito nyo lang i-dial. Pwede nyo na sila may istorya. Then, number 5, ask God protection. Kung kapangamuyo ka mo, pangayoon nyo ang protection sang Diyos para hindi ka mo mapierde sang demonyo kag hindi ka mo makadto sa kalautan. Kung isabi naton ang prayer ano-ano lang. Kung ini nga pattern aton pagkasundon, ang aton prayer is very corrected. Kay si Jesus way siya nagsiling nga mga muyo kita nga pabalik-balik. Kundi pattern. Tahuraan ay ang iya kaharian, i-address sa Diyos nga naghimo sa imo, pangayo ka kapatawaran, pangayo ka sang imo, adlaw-adlaw nga kinahanglanon, mangayo ka kapatawaran sang imo sa lakag, magpatawad ka man sang imo sa lakag, mangayo ka proteksyon sa Diyos, nga hindi ka madaog sang panulay. So mo ining isa ka pattern, how to pray, no? Yeah, even though you are busy, set aside a time that can use for prayer. Bisan ano ka mo kasako, tagaan nyo gintion ang Diyos nga makapangamuyo ka mo. Bisan ikaw lang isa. Bisan kung sino darang lapit sa imo, dakpa kamot, mga muyo ta. So ang pangamuyo nyo, pattern sa pangamuyo ni Jesus. Huwag siya nagsiling nga balik-balik sa Our Father who art in heaven, tapos mo, balik naman Our Father, nakaintindi na ang Diyos isa lang. Hindi siya makaintindi. Intindihan niya lang, mga muyo ka mo, sundan nyo ang ini nga klase nga pangamuyo. Buti nga noon, ang pattern lang. Bisan ang ano kasako sa imo, taga-igintiyo ng Lord, nga may istorya paagi sa aton pangamuyo. Isipa bala, kung sa aton kabuhi, way kita iya Diyos. Pastor, ako sa kuna, why man ako time kay Lord? Sako iyang bulang, sako ang akon lasto, sako akon muntihan, sako akon madyungan, daksako akon tong. Ano mano pa da si Lord? Hindi ko na kinanglan si Lord. Provided eh. Ba't nag-abot ang tion?
nga nakilala ko ang Diyos. Hindi ko ikambyo ang anuman nga oras. Kung time ko na para kay Lord. Wala bala ka mo nakahibalo nga ang tawo nga madamo tion sa Ginoo, ang Ginoo madamo man tion sa iya. Kung malawig, madamo ang imo time kay Lord. Si Lord, mas madamo pagid ang time niya sa imo. Hindi ka lugi. Kung malawig ang imo istorya kay Lord. Malawig man ang pag-atiman ni Lord sa imo. Tell your neighbor, taga-tion si Lord. Silikan inyong ingod, taga-iman, tion si Lord, be? Okay, daw nahadlok pa maghambal. Nga, kung kay Lord na, budlay. Ako sa kuna, basta abot kay Lord, mag-umpisa ni pastora na siya na, pa, ma-pray areta, di ko mara naman, gahulat na si Kernel, ara na si Major, ara na si tanan nga tikal, ara. Para lang ka palagyo. Damo, balibad, pag-abot sa prayer. But, ang prayer, may ara sing principle. May principle pa. Nas dapat pa naton sundon, kung mga muyo ka mo, hindi lamang agi. May mga prayer principle kita. Una, number 1, pray permanently. Meaning, regular ang inyong pag-pray. Hindi lamang kung saan ka mo abuton, kung saan ka mo kulbaan, kung saan ka mo may linog, kung saan may, ano man na, mabatian nyo nga kulba. Damo naman ang napatay, may tiniro, may napatay nga riding in tandem, pag-pray dayon. Ako gani kay na, nakita ko man, ang akong bata, no? Bala nyo siguro napatay tong iyang utod. Ano ang bata ko? Ang utod niya, si Sunshine, nakita niyo man siguro, sa brigada kay si Bing Pabi ang monitor, no? Hasta sa pagkuha sa poderarya, hasta gindala sa ilang balay. So, ang iyang lungon, kulay pink. No, John? Pink. Nakakulay pink, kaya ang favorite color sang bata, pink. Pansya, leukemia ang iyang sakit. So, ginsuka na sa hospital sa Davao, then tagaan na lang how many months. So, kasabay niya mag-birthday. Last December 31, naghanda kami dito. Sila tatlo. Ginsabay lang ang birthday nila. So, ka-birthday Junjun, 30, 31 si Junjun, and then 1 si Bunbun. Ini sila nga tatlo. Bali, 4 ni sila sa una ginadapt ko. Pero, ari ang nanay nila, ari ang nanay ni Joseph sa likod. Siyempre nakita ko sa iya, how nag-spend gid sa prayer. Actually, wala siya sang nahibaluan, but nahibaluan niya lang ang pattern. Kung kinahanglan niya ang bulig, ma-pray. Every night, hindi siya katulog. Kaya wala pa kami nagkanto dito. Karon kami magkanto. Kaya siyempre, hindi ko gusto nga pag-abot to, mag-ibi-ibi siya. Hindi ko gusto nga kakasubo siya. So, nag-spend kami prayer. Nag-pray kami, nag-ahambal gid siya. Sa inggambal gid siya permi ba nga. Ano na lang ang pangabuhi ni? Makaintindi siya ba? Ano na ni pa? Yan, hibi naman ko pa. Kung di ka na mag-iyak, kay dyan na yan siya kay Christ. Kay Christ, kay Jesus na siya. Kinuha na siya ni Jesus. So, sa subong, kainan nyo man, kita nyo kinatong si Pastora pa, nag-worship, nag-kanta. Joseph is crying because mabatigan niya. Todgid bisan ang sakit para sa iya. Kay si John abi absorber ni siya. Absorb niya permi ang mga sakit sa iya mga pamilya. So, nakita ko man kung paano gin-comfort siya ni Lord.
Gi-comfort siya sa nahibaluan niya lang nga Pattern Lord Jesus. So correct ang iya nga pag-pray kagin kanya gid Jesus. So amo ini ang prayer abi hindi dapat lang agi kundi may ara kita time, may permanente gid kita nga time para sa iya. Regular naton nga ginahimo ang prayer. Hindi naton pag-isikway ang tiempo nga wala kita prayer sa isa ka adlaw. Bisan ako sa una, dako man gani pag hinulsol ko, tung wala ko pa nakilala ang Diyos. Mayo gani kamo bata pa nakilala nyo ng Diyos. Ako 48 years bago ko nakilala si Lord. Pero ang paggamit ni Lord sa akon, glorious. Basta subong, basta may tion pa ako, mas-share gid ako sa pulong sa Diyos. Jesus said, when you pray, not as if you are praying. Kung mga muyo ka mo, hindi ka mo magpakita-kita, kadaw ka pangamuyo, gid ka mo tuod. Hindi magpakuno-kuno, nga ikaw nagapangamuyo. Was ka ginahimo mo, nga nagapakuno-kuno ka, nga nagapangamuyo, dako ina nga blasphemy, nga sala sa Diyos. Hindi pagbuanga ang kaugalingon mo. Sino ginapakitaan mo sina? Yan ka nagapakuno-kuno ka. Kundi gingamit ka sang yawa. Sa mga Kristiyano subong, ang pagpapangamuyo permanente, hindi lakip sang ila nga adlaw-adlaw nga buluhaton. Subong, hindi na eh. Ang mga tao karon lain na, nagipirmi ang ila trabaho. Ang Diyos, why na lang na, kung ang nabilin nga timpo mo, dito na lang na idugang. Pero ginauna gid ang mga trabaho. Si Lord hindi gusto sina. The truth is that we need to be as serious about our prayer time. Kinahanglan sa prayer time ta, serious kita. Dito nyo hangyoon kay Lord. Ang mga petition nyo, ang ginahangyo nyo sa iya, ano gid ba na ang gusto mo? Just like kay Imboy last week. Nakabakal na sila dota, nakabakal na sila sang ilang nga pang negosyo, may balay na sila. Nga nag-umpisa, sila nga ginkuha ko dito sa bukid, sang triplets. Makita mo ang kapigaduhon. But when they follow God, hindi, wala namang ginadalukan ang triplet sa ilo. Kay sila ang tuod nga parents. Why kami nag-angkon nga amo nila bata? Ila na bata. Ginadalok namon kay hindi nila kaya pa. Ibalik namon sa ila, doktor na siguro. Isa doktor, isa nurse, isa tanan nga may kurso na. Ang sakit lang ito, si Mama Jane, napatay na eh. Amo gitong may dream sa triplets together with Pastora Marlene. Pero nakita na nila, kay napagkamalan sila dito sa ila lugar, kagin baligya nila ang triplets sa BCF Coronadal. Ginpakita gid sing Ginoo kung paano sinabat ang mga tawo nga may duda. Ginpakita nga ang triplets ara buhi kagin alagaan lang sang BCF Coronadal. Ila na bata, hindi na amon. Sila ang biological parents. Kami ang spiritual parents. Kung hindi man diri nabutang, siguro kung ano na sila. But si Lord ang may plano sang tanan. So be serious in your prayer time. Kung nag-umpisa ka mo sa malain, tapusan nyo ang inyo kabuhi sa maayo. Kaya mo lang ng gusto sang Diyos sa aton, serious kita. Tuod ako, gambling Lord. Karon anak ni Lord. Kaya nag-serious ako sa iya. Ang mga butang nga ina, wala na ako nag-angkon pa, nga kung sino pagid ako sa una, kundi karon ako, servant lang ni Lord. Na lang. Huwag ka mo kabalo, amo nang pinakamataas sa tanan.
That food give us energy. Ang pagkaon, amo na gahatag sa aton kusog, kag nutrition sa aton lawas. Amo man ang prayer. Amo man ang nagahatag kabuhi sa aton prayer, sa spiritual life naton. Amo na yung nagahatag sing mga nutrients sa aton lawas. Can you imagine sila niya? How would feel if you went without eating? Kasi na ba, samtol. Isipa bala sa isa ka simana, way katimo kaon. Ano kaayahan? Ang batyagon mo, kundi pulos kaluyahan. Di ba luya ka? Kung may ka nakakaon, isa ka simana. Amo man ang prayer. Ang imong espirituhanon nga kabuhi, kung wala kagid kaangtan sa Dios, luya-luya gid na. Kay tungod ang nagauyat sa imo demonyo. Ang tao nga nauyatan sang demonyo, hindi niya balaan niyang iya trabaho. Bulag. Di siya makakita. Tungod luya, kag wala sang ikasarang, kay wala kamo kaon. Siyempre, mo man same with our prayer life. Luya, kag wala kita gahom, kay wala ang Diyos sa aton. Luya kita, kag wala kita power, kung wala ang Diyos sa aton. Kinahanglan naton ang aton pangamuyo regular. Ang aton permanente nga pagpangamuyo amo ini ang aton espirituhanon nga pagkaon. Di ba nami sige kaon? Just like kay pastora, gusto niya kit iya mag-fasting. Para hindi siya kabadyag disturbance sa iya nga mga tinae. Kung ano naman ang gusto ko nga magkaon, magsiling na siya, fasting kita. Tapos nalutuan ako ni Sister Franklin sa patutin, may favorite. Tapos pasiling si Lord, sige lang, may buwas pa man. I-refrigerator lang. Di ba? Damo kation nga mo sila nakakatabo. Nagapasting si Pastora, then ma-invite kami nga mag-pray sa ilang mga birthday party. Tapos ang favorite naman ni Pastora, alimango, kag pasayan. Amo nang i-serve sa iya. Pray ka fasting ka. Then ang balanan ni Pastora, may buwas pa man. Kabalo ka bala, kay serious ka. Di ba kung serious ka sa isa ka babaye, kasi anong diferensya niya? Kay serious ka sa iya. Sinano pa na sa kagwapa kung hindi ka serious, hampangan lang mo lang na siya. Di ba na? Ayaw niya na mag-asawa. Kasi istorbo lang daw. Si Jesus na lang ay nga sawahon para wala daw sa sakit ulo. Pray permanently. Then sila niya 1 Thessalonians 5:17, very sako na nga verse. Pray without ceasing. Pray continually. Pangamuyo sa tanan nga tion. Pwede gali nga mga muyo ka sa tanan nga tion. Yes. Bisan nagalaba ka, impoy, baka pangamuyo ka. Bisan nagaubra ka, pwede ka makamuyo. Bisan anong ginahimo mo, pwede ka makapangamuyo. Si Jesse Boy, adlaw-adlaw nagalaba. Labandero. Adlaw-adlaw, kapangamuyo siya, kaya sa subong may strength siya. So, na problema siya ni Jennifer. Nga wala kapuli sa balay. Tungod sa pangamuyo ni Jennifer, si Jesse Boy, wala nagid gahalin sa balay. So, nabudlay sa pangitaon. Tungod wala sing may daog sa pangamuyo. Makusog ang pangamuyo ni Jennifer para kay Jesse Boy. Karon mangkuton mo si tawag ka kay Jesse Boy ang sapat. Dito ko sa bahay, kuya. Gano ka? Nagalaba, nagalinis, nagakuha ng basura, nagadamo. Daw tanan na lang ang buluhaton. Nga wala niya ginobra sing una, ginaobra niya na. Pero naga-income siya dito sa Ilabalay. Bayaran siya sa mga transaksyon.
May mga ganegosyo siya, hindi na nagapabaya siya. Samtang nagapray siya, number one, ginapray over niya permi ang mga upod niya sa jail. Kaya nagapasalamat siya sa mga upod niya nga ini. Eh kung wala daw siya na priso, why siya nagbago? Gani, ang wala nagabago, papriso ka mo. Kasi magbago man ka mo. Pa niya? Continually does not mean to be constantly uttering formal prayers. Ang tawag nga padayon, hindi isang naghambal kagid sang formal nga pangamuyo nga nagaludlo kagid. Pwede ka mangamuyo bisan nagapaligo ka. Kanta ka na praise and worship. Dayon gapray ka. Continually means focusing our mind on Him. Ang padayon nga pangamuyo, ang imo balahuna-huna, wala na sang iban, kundi sa Diyos lamang. Nag-drive, ako nag-drive, 71 years old na. Pinta lang mag-71. Still, ang driving, clear lang yapon ang dalan. Because we prayed. Samtang kami nagabiyahe, Lord, hindi ako maayo nga driver. Pero kung upod ka namon, kag ikaw ang naga-drive, sigurado, nami kagid mag-drive. So kami ka-pray, pakadto pa lang sa Jensen, diri pa lang ka-atras pa lang ka-umpisa na prayer, pasalamat. Kilala nyo naman siguro si Pastora. Sino naka-upod kay Pastora nga nakasabay siya sa lakyan? Never nga wala pasalamat, kag never wala sang pangamuyo. Amo na nga sa lakyan namon, nagahambal gani ko. Kung sa una, naga-drive ako, pero wala Diyos. So, hindi ko kakita dalan. Hindi ko kakita dalan. Kasi una pa kantok sa Cotabato, ginabula ang lasto. Arada, number ba, ga-drive ka. Na nagwa sa lasto, amo ni, lalo na gid kung pusoy ka, hindi ka gid kakita. Dahil lang kung nag-igo, kita-kita mo gid ang dalan. So, kinahanglan gid naton, regular ang pangamuyo ta. Bisan anong sitwasyon, budlay man o mahapos ang sitwasyon ta, may kwarta man o wala, hindi na kita magbalik sa module. Graduate na kita. Kung nag-graduate ka na sa isa kabutang prosakon sa Bulangan, nag-graduate na ako sa Bulangan, nag-graduate na ako sa Madyungan, nag-graduate na ako sa Tungitan, sa Muntihan. Hindi ko na kinanglan magbalik pa module. Ma-review, di ba? Abo na kung nag-inom-inom ka mo kagin hatag na kay Lord, hindi na pagbalik-balik. Bisan libre pa nga ilim noon ina. Number 2, pray privately. Meaning, sa tago ba? Ikaw lang. Naga-isahanon, mas nami, private. Ikaw lang. Kani ang balyakin ni sa Matthew kay nasa umpisa gid Matthew 6:6 linya. Pero kung kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Dito kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita, kag ang inyo amay nga nakakita sa inyo ginahimo sa sikreto amo ang magabalo sa inyo. Tuod gid ina. When you pray privately, nakatago, wala seclude ka ba? Kung wala man puwertahan ng inyo balay, pakumbot ka sa imo habol. Seclude. Then, dito ka hibi. Hibi si Lord. Budlay man maghibi kung damo-tamo, di ba? Kung isa, di ka kahibi kay damo-tamo. Pero kung private lang, wala sing may nakakita sa inyo. Kamulang kakang Diyos. Abi Diyos, sino yung mga maisog ng mga lalaki? Papangamuyo nga isa lang siya. Gaybi na. Even my brother, si Boy 1 to 3, was nga mga muyo na siya, gaybi na siya. Kung isa lang siya. Pero kung may ara ka lang tao kay tumod, natawkan ka nga maisog ka.
Ang tao, dali siya mapusa kung isahanon lang siya. Dali mo maistorya si Lord, private. Kag dito mo mahangyo kay Lord, ang tanan mo nga gusto. Pwede mo mahambal sa iya, Lord, patawara ko sing sala ko. Lord, nga pangayo, gid ako siyang kapatawaran. Di ko bala na nga akong himuon. Then si Lord mag-move. Privately, ang imo nga reward, iyatang niya sa imo. Ang Diyos nga hindi makita. Siya ang magabalos sa imo. Ang mensahe nagasiling, ibutang ang imo kaugalingon sa tago para hindi ka matimtar nga maistorbo pa man. Isipa pala, dito ka sa hindi private, ara ang telepono, ara ang imo cellphone, amay namon, kring, dali lang. Hello? Iba maistorbo? Tapos, gaandar ang TV. Tapos, gapangamuyo ka, nag-umpisa na si Cardo Dalisay. Dali lang. Tapuson ko lang, Lord, anay si Cardo Dalisay. Gano'n lang mga muyo. O kung may bata, gapangamuyo si Lola, kaya ang bata, Lola, Lola. Amo na yung gusto sang Diyos. Kung mga muyo kita, private, sa lugar nga wala sing may makaistorbo sa aton, para makuha tagid ang reward sa Diyos nga hindi ta makita. Isa sa mga rason ni Jesus nga gusto niya nga mga muyo mas maayo mangin mag-isahanon. Si Jesus mga muyo wala isa nagaimbitar sa kanya nga mga disipulo. Nangita ka mo nga muyo si Jesus sa Mount Sinai yata yun. Ano yun? Gethsemane? Nag-pray si Jesus, wala nakatilaw upod ang iyang mga barkada. Na mga barkada ko sa istorbo. Amo na si Boy, sila bala, isa lang na to siya. Buti ano gila pangamuyo niya. Jesus wants making prayer time in a private time. Private time si Jesus, nag-pray. Kung sa Garden of Gethsemane, nag-pray siya to, nagahilibion siya. Oh, Lord. Tapos may manog nagagi, tinapak niya. Jesus tell us to get away from distraction. Hindi gusto si Lord nga, when we pray, ara kita sa distraction. Pray ka imo sa tunga sang basketball court. Igo ka pa na kabula ka ron eh. Pakita-kita ka ba, kaga-prayerful kayo mo. When you can have a time all yourself, so you can give all yourself to Him. Yatag mo, ang imo kaugalingon sa iya. Ang imo lang, bilog bugid nga lawas. Pila sa inyo ang nakaagi nga nagpalayo sa iya lugar para masulo, may istorya ang Diyos. Sino ang nakatilaw sila sa inyo? Nagalin sa iya balay? Kung may bukid ba nang sa likod nyo, nagkanto sa bawah bukid? Wala? Oh, Junjun, nakaagi pa na iya. Nagsaka si Junjun sa bawah bukid. Pagabot sa bawah bukid, nag-pray siya, nag-ibi siya. Then nagbalik sa panaog. Ang kusog para magabalik. Number 3, pray sincerely. Sincero kagid bala sang imo ginahangyo kay Lord. Ukon labod-labod lang. Kung nagapangamuyo, hindi lang tukib-tukib sang inyo baba. Damo ka pray da nga. Ikabalo ka usang gali ka babulgam. Kundi ipagwa kung ano ang tuod sa aton tagipuson. Gusto sang Diyos nga mabatian. Hindi lang tukib-tukib nga wala sound nga nagagwa sa baba. Kung mga muyo kita yambal gid. Kung pwede ka ni singgit ko sa babaw ka bukid, singgit dito. Pagwa gid. Para masulo mo ang Diyos.
Di ba karami kung masulo mo? Ginawa mo gani, dalangin mo nobya sa dulon para masulo mo. Nga kung Diyos hindi, di ba nami masulo? No tayo no? Tagapangluyaga pa kay nanay sa una. Nami masulo si nanay. Nanay, si nanay na huya pa. Sincero. Kung ang tuyo mo sincero, hindi ka mahuya. Hindi kita sige, liwat-liwat, sang pulong sa nga aton ginapangamuyo, kay ini naintindihan na sang Diyos, bisan sa wala pa kapahan nakambal. Hindi sige balik-balik, pulos lang pulong. Hindi na sige balik-balik sa iya. Ang Diyos, isa lang kambal mo, bala niya na. Amo gani ginambal ta sa mga tawad sa tawo. One word is enough for wise man. Si Lord pagit, balik-balikon mo. Kundi, isa lang. Hindi na natin sige pamangkot ang mga bagay nga nahimo na sang Diyos. Tugid bala ang Diyos nagaayo? Bala nyo, damo na naayo eh. Pamangkot mong pagid. Di na pag-question na si Lord sang iyang nahimo na. Napatay gid bala siya sa cross? Kita na kid, no? Pinakita na. Pero ginapamangkot na ba? Siling gani sa Matthew 28 verse 20, amo ni ang promisa ni Jesus. Tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Hindi ka mo mahadlok. Tumana ang ginatudlo sa inyo. Kay kaupod naton ang Diyos sa wala sang katapusan. Si Jesus nagpromisa sa nagatuman sa nga iya presensya kagang iya gahom mangin ara sa tanan nga tumuluo nga nagapadayon palapnag sampulong sang Dios. Amo ni ko kisa mag-Bible study nahuya kita. Lord, hindi ko kabalo. Siling ni Lord, lakat lang. Ako ang maghambal. Nga tanan kabalo dayon mag-share sang pulong sang Dios. Ha? Hindi man na sila kabalo. Ako kabalo ko haw. Ako na balansyo na kung paano magdaog nga ang imo bala ning joker. Jokeray pa siya unang madyong. Jokeray. No joke. Joking lang. Kisa ba? Siya na. Amo man ini ang pangamuyo. Manginaara sa aton ang gahom sang Dios. Kung sincero gid kita nga magpagamit. Para sa Jesus, ara sa Jesus sa aton sa presensya sang balaan nga espiritu. Amo na ang balaan nga espiritu, amo na sa ka-comfort sa aton, amo ni siyang nagatudlo sa aton. Si Kristo gyapon na. Nagatatab gid si Jesus sa aton, nagakabalaka gid siya sa aton nga ginahimo sa aton kabuhi. Ang tanan ta ginahimo kun ara ka kay Jesus, si Jesus na ang nagakabalaka sa imo. Magisa may balaydan ka ba? Lord, Monday na ang balaydan, pero ginatugyan ko sa imo. Imo ni siya balaydan. Di ba kung isang natulod ta, gahangyo kita kay Lord. Then, Domingo pa lang sa hapon, ara lang solusyon. Pero hindi niya pag-ibakal sang iban. Kung ang inyong problema, sukotiko, Lunes, pag-abot Domingo pa lang sing gabi nag-abot, hindi yan ay pag-grocery. Unahan niyo ang sukotiko para hindi ka mamautdan. Siling ni Lord, I am with you. Di ba kanami kung masiling gani si Mayor Ohina, hindi ka makadlok impoy ara ko. Upod ko ikaw. Kung may kahadlok, kung may duda, kung may katalagman nagaabot, kung may sakit sa buot, kag kung kita madismaya, ara si Lord sa aton. I am with you. Di na kita madismaya, kay ara siya. In Hebrews 13 verse 5. Kuhaan yung mga verse, pasunodon nyo. Likawin ninyo ang pagigugma sa kwarta. Ibalan nyo ang number 1 nga karibal ni Lord.
is money. Magkontento ka mo sa mga butang nga ara sa inyo. Anong ara sa bulsa mo? Magkontento ka na. Hindi pagpangitaa ang wala dira sa bulsa mo. Sa mga butang, magkontento ka mo sa mga butang nga ara sa inyo. Tungod kay nagsiling ang Dios, hindi ko gid kamo pagpabayaan o kon pabayaan. Wow. Ang promisa sang Dios, iyagid ini ginatuman. Pakasal ka, wala ka kwarta, itugyan kay Lord. Di ba kay kasal si Imboy? Niya, Pastor, why ko iniso? God provide the iniso. Pastor, why ako sang ihanda? Then God provide. Di ba, Poy? Karon di malipayon ka na sa kabuhi mo. Karon si Impoy, isa na sa contributor sa aton nga panyaga every Sunday. Nagig-aop ka na sa kay Lord. Sila niya, Pastor, mabulig ako sa mga alam mo tanta sa pakaon. So, isa ka, sincero, nga pangamuyo na sabat. Bisan hindi pa siya kabalogin sing pattern. Pero ang Diyos nagasabat, abi, pagi sa pangamuyo. Ang kontras ang Diyos, pinasili niya di, pansi, prayers with big words don't impress God. Mga kanagmi nga prayer, gid ba? Kanami siya mga muyo. Hindi na ma-impress si Lord. Kaya hindi ba na sincero? Nami pagid ka pronounce ba? Islam. O di na madala si Lord. Hindi siya ma-impress sa mga islang na nga prayer. Bahala na kung binisaya, daya. But sincere prayers are what warms God's heart. Ini mga sincero nga pangamuyo amo ining mainit sa tagipusoon sang Dios. Sincero lang. Way na sa kinapangamuyo nga kung ano pa. Sincero lang. Lord, tagay kami manok para makaprito kami, Lord, para hindi mo na siya pagkondisyonan. Para dako binta ko, Lord, makahatay sa ako dako. Hindi na pag-amuha na si Lord. Dako binta mo, hindi ka na magsimba. Number 4, when you pray specifically. Specific ba? Ihambal kit ko anong gusto mo. Just like sa China, isa sa ka-evangelist, naglibot-libot sa bilog China para mag-share sang pulong sang Diyos. One night, nag-pray sa kay Lord, Lord, gusto ko may service man ako sa akon paglibot-libot diri sa bilog nga China. Tagai ko bisikleta. Nagabot ang bisikleta, isa roida. Kita ka mo ng bike sa circus, isa ka bilog roida? Nakakita ka mo sila? Wala ka mo kakita? Nang isa lang iya nga roida, sa circus, arana. So, siling sang inchik. Lord, budlay manisak yan. Wala ka man nagambal. Kung 2 roida, 3 roida. Amo na kang gusto ni Lord. Kung mga muyo ka mo, masiling ka mo, Lord, taga-e ko sing balay. Kinanglan, may pertahan, may kusina, may bintana, may salog. Specific, basta tagaan ka balay, atubang lang. Kung abrihan mo likod, why? Specific. Kita yun ang ayaw kotse sa pita, sa biskwit. Lord, bigyan niyo ako ng kotse. Tinagaan sa kotse, ulo lang. Kaya gusto siyang Diyos, specific kita kong mga muyo. Jesus give us the Lord's Prayer as model. Amo ganina, ginhatag niya ang may namon nga pangamuyo, the Lord's Prayer, para mahibaluan ta ang pasunod para mahatag niya ang tanan. Not to open every time we pray, but to give us ideas of what
can be included in our prayer. Gusto niya kung ano ang i-include sa aton. Kung mangayo ka mo, Lord, tagai ako asawa. Kumpol, tudtil, wala ngipon. Kung magambal ka mo, Lord, tagai ako sang akon asawahon, inang gwapa man, Lord. Duhaya tiil, duhaya ilong, duhaya lunggan ang buho. Di ba? Nang eksakto ang iya nga itsura, tawo. Karon ibutang diri sa imo agtang, ang imo dulunggan, duha ka bilog. Ang imo ilong diri sa kilid. Specific si Lord. Sila niya, in Matthew 7:7, doon kaya mo ng verse dira. Kaya mo nang himuon naton sila niya, magpangayo ka mo sa Diyos, kagatagan niya ka mo. So ang pattern na, pangayo anay. Paano katagaan? Kaya wala ka naman ng ayo. Tagai ko, Lord. Kag sila niya, pangitaan ninyo sa iya, ang inyo ginapangita, kag makita ninyo. Okay? Pangita Ano ba lang ginapangita mo kay Lord? Healing. Pangayo siya. Tapos magpanuktok ka mo, kag pagabuksan niya ka mo. Kung ano ang ginahangyo nyo sa iya, ihatag niya gid sa inyo. Parehas hindi sa isa ka, pagsaka mo sa isa ka balay, panuktok ka gid. Ang tawo nga wala ka panuktok, kawatan. Kinaktan naman panuktok, di ba? Knock the door. Di ba? Muna permi, inabutangan gina siya. Ang tanan nga butang maangkon ninyo kung ginasunod nyo eksakto. Di ba? Kung kapangita ka, ano ang ginagamit? Mata! Iban sa inyo kapangita, pero tiil man ang ginagamit. Amo na, ang revelation ni Lord. Kung kapangita, mata. Kung kapanuktok, ano? Tuhod? Kamot. Mayara gamit ang tanan nga party sa aton. Number 5, last. Amo ni ini ang pinaka the best sa tanan. Pray and expect the answer. Kung mga muyo kita, mapaabot kita sing sabat. Nga nagahangyo ka kay Lord, kag nagahilibion ka, kay gusto nimo ang imo nga pangamuyo, may sabat. Kay kung hindi man lang kamo sabton, masiling na lang kamo, ano man ni klase nga Diyos, wala ta nagasabat. Expectation means to look forward. Tanawon mo sa unhan. Invitation to come. Nga wala pa sa imo, ara na nga nadag-abot. Lord, nga bangayo ako sang imo bulig. Wala ka pa ka, tapos ang bulig nag-abot na. Tapos sila niya you don't see, but it comes. Hindi mo makita, pero nag-abot. To anticipate, takot sa English. Gina-anticipate mo na nga, ara na, ginadulong na sa imo. Do not expect something if we do not do something. Hindi ka mo mag-expectar sa isa ka butang nga wala nyo man ginhimo. Lord, gusto ko magpakasal. Wala gani ka mo nagkuha sinumar. Wala man ka mo nagkuha sang SPA nga kinahanglan gid na. 20 minutes. Matthew 21 verse 22. Ang bisan ano nga inyo pangayoon sa Dios sa pangamuyo mabaton gid ninyo kung nagatuo kamo sa iya. Kinahanglan naton believe and obey. Si Lord David kinahanglan gid patihon mo siya. Sa diin mo ginasalig ang imo nga paglaom kundi sa Dios. Nga kabudlay kun Dios na gani. Kung magsiling gani amigo mo, Jesse Boy, gusto ko mangapi.
Mga pikita, di ba gahimo kasing time para matagaan mo higayon ang imo amigo nga makapangapi ka mo nga duha nga akong Diyos pagsiling. Yes, mga muyo ta. Nga kabudlay. Nga mas madali gani ang Diyos. Kaya ang Diyos, ang iya time, permi, libre. Ara siya permi, wala na sing sit pasing time para sa iya. Anytime you can pray to the Lord. So God give us time to pray. So subungaga nagapasalamat gid ako. Sini nga topiko sa paghatag idi gayon nga tagaan tagitiun ang Dios pagi sa aton pagamuyo. Mayong aga, to God be all the glory. God bless. King's heart. Alright, so, ang paghigugma, amo ini ang topiko naton karon. Ang paghigugma is God. Siling sang Biblia, ang paghigugma Ginoo. Kung hindi nato ni maintindihan, we will be lost. Ang paghigugma Diyos. Ang paghigugma Diyos. Ang Diyos source sang tanan. Ang Diyos source sang imo nga ginhawa. Source, ginhalinan siya sang imo kabuhi. Kung wala siya, patay ka. So, karon ko ang imo nga Diyos, wala na sa imo, natural, patay ka, galakat ka sa duta nga daw sumbi bala. Amo gani nga namigid ko may revelasyon kita. Inyo pangamuyo, ang aton pangamuyo, sabton lamang sang Diyos kung may ara kita otoridad. Pareho sa itong gin-deliver namon si Sister Leia, nakita ninyo nga ginambalan ko si Satanas. Obviously, si Satanas ara sa tao, right? Kung hindi man siya na-possess, kay man believer siya, na-oppressed. Kung ara ka mo sa sala, na-oppress ka mo, anong botsing sa na-oppress ha? Nasudlan ka mo ni Satanas sa inyo nauna, nga mong gobyerno sa inyo lawas. So therefore, ano ang natabo sa iya? Believer siya, pero kay ti, amo gani na nga, believer ka, pero ay kaga-exercise ang imo belief, natural, magiging anemic. Anemic ka. Spiritually, kulang ka sa word. Ang Kristiyano nga kulang sa word, anemic. Weak. Ang gusto ni Satanas maging weak ka. Weak ka sa emotion, weak ka sa tanan para masudlan niya ka. Naintindihan naton? So gani ang pangamuyo naton hindi mabatian kung wala kita sang agreement sa Dios. Ginbato niyo si Jesus, nag-agree ka mo sang kondisyon niya. Pero sa balasang nag-aido ka pagpakasal mo. Nag-aido ka sa imo partner kay man gin-agrihan ninyo nga duwa nga mag-upod ka mo kag mag-under ka mo sa liyes sang marriage. So, wala na kamo karapatan karon nga gubuon na. Kay the moment nga gubuon nyo ang agreement ninyo, nakasala kamo sa inyo agreement. So, hindi nyo ma-enjoy ang inyo agreement. Gusto ko maintindihan ninyo nga kung wala kamo authority, why kamo agreement kay Jesus, gingguba nyo ang agreement nyo kay Jesus, hindi kamo mabatian. Bisan magano pa kamo. Nabatian lang kamo kung ginbuhi nyo ang inyo agreement. Remember? 2, 3 or more gathered. Pag nag-agree ang duwa, may matabogid. Amo nang gusto ni Satanas, wasak, para wala agreement. Mahimo niyang tanan niya nga mahimo sa kabuhi mo, kay man may ara, ukas tanan ng agreement, utod. Wala connection. Ang mag-asawa, kung duha ka mo ang nagapangamuyo, ang promise gid sang Ginoo ang inyo pangamuyo iyagid pamatian. Kay legal ka mo, authorized. Basta legal ka gani, may authority ka. Pag hindi ka legal, wala ka authority, bisan magano ka pa. Kung kabit ka, bisan magano ka pa, hasta ka lang gid sa kabit-kabit. Kapuyon ka lang kakabit. Ang bala sa imo tupad, hasta nga hindi ka magtadlong, hindi ka gid
butang sa eksakto. Amen. So amo man sa pangamuyo, paano sabton sang Dios ang imo pangamuyo? Kay lain ang Dios mo, duwa Dios mo. Ang duwa ulo, insekto. Sa diin ka mo ga-address ang inyong pangamuyo. Amo nang number 1 gid. Madali ito maintindihan ang mga liye sang pagpangamuyo, paano kita sabton, apang ang address ta sa diin. Siya bala si Jesus. Kung siya si Jesus nga napatay, nga ginpadala sang amay, hindi siya Valentine. Siya ang King of Heart. Kung born again ka na, kay gabasa ka man bala Bible, wala Valentine sa sulod sang Bible. Ara sagwa. So, ang Valentine is worldly. Worldly lifestyle. Ano natabo sa Valentine? Paulit-ulit na lang. Di bala? Ang Valentine naga-cause sang pagguba sang heart, pagguba sang panimalay, pagguba sang utok. Umpisa lang na sa inang iintis ka, patamisong ka, and then amo na dugmukon ka. Amo na ganing crash dira na umpisa. Na crash ka, okay, bug. Adrenaline na, hindi na siya ginbutang lang sa demonyo nga na-attract ka sa kagwapuhon niya. And you call it love. So, kung gapangamuyo kita sa Diyos, ang Diyos naghatag sa aton sang tama nga idea. Hindi kita paglinlangon. Ang Diyos waay nagapanglinlang. Palangga. Hindi na mabaton sa iba. Nakbigya may sex. Nakbigya. Diba? That's outside. Kani kinalan ma-born again kita. Dua. Physical, kag insider. Muna nga King of Heart. Ang Valentine, puno na sang ahas. Damo ulo, right? Anong unod sang ulo mo? Puro higko. So wala nagsiling si Lord. Siyang naghimo sang sex. Pero ginimo niya ini para sa marriage. Kaya ang purpose, mag-produce ang life. So kung ay mo pangamuyo, oh Lord, palangga ko gid ni siya, mag-sex gid kami nga duwa, lain na nga Lord. Ang Diyos naton, amo ni siya ang author sang kasal. Anong kasal? Kailangan pa kasal ka gid. Namo man nakasal nga waay sa Ginoo. Napakasal na gani kami para mag-get right. Aha? Wala nagsili ang Bible, o sige, pakasal ka mo kay get right. No. Ang heart. Kung tunay ka nga born again ka, why ka ga-fornicate? Kung tunay ka nga born again, why ka ga-adultery? Kung tunay ka nga born again, may Holy Spirit ka na, hindi ka nakasala. Makasala ka man, pero hindi ka nakadugay. Hindi ka kadugay sa kalayo. Pag nauntay ka sa kalayo, patay ka na. Tama. So karon ang pangamuyo naton, kinahanglan i-address sa tama nga Diyos. Mag-get right ka, anay. Hindi ka kitaon. Kung ara ka sa dulom, hindi ka kitaon. Bisan maghibi ka pa sang dugo, hindi ka batian ni Lord. Kay diin si Lord sa suga. So, ginatagaan ko kamo idea, mga utod. If you want to be saved, drop sex. Sexual activity that lingers on with the devil. Because iyan na ka-activities ang demonyo. Enchanting na, lawayay. That's the reason why ang Valentine, amo ni ginagamit sang demonyo para maglawayay ang tao kay enchanting, witchcrafting, rebelling against God. Amo na hindi niya gusto ang homosexual, kaya ang homosexual, hindi ka produce ang life. Nag-produce siya sang death. Di ba laki sa laki, mag-produce bala sila ka bata, ka hindi. Nag-produce sila sang death. Sala, nag-produce sang death. Ang righteous, nag-produce sang life. Kabudlay. Istoryahon mo ang tao nga ara sa sala, daw ga-istorya ka lang sa demonyo, kag sinin sa demonyo, amo niya, na. Ang bala sa imo tupad, di ka ka-counsel sa demonyo.
Kadlaw buli nila. Pero ikaw, ara kang paningkamot ka, si Jesus napatay na, ginhaboy, ginduplaan, pero katindog siya gyapon gambal nga, man shall not live by bread alone. Ginakadlawan sang mga antichrist, si Jesus. Pero at the end, mga utod, righteousness will prevail. Diba? Si Dimple, ginkontraya man ko sini, pero balaan niya man nga, bisan mag-ano siya, bisan ano niya kabawod, kinanla niya gid magtadlong. Yun daw kung ara ka sa pagpakamatarong, madula tanan sa imo, kontrahon ka sa imong pamilya, number 1 na, kontrahon ka sa mga tao. 14 years ang ibang dirigin pa eskwela mo, nadula, baliwala. Because ang ilang una-una, sagwa lang. Ikaw ya imo, ang imo nga bulig, sa sulod gid. That's why, magwa man sila kag magsulod diri, amo lang gyapon ako. Amo ganing ambal ko kay Jigo. Ni si Jigo diri na nagdako. Dingko nak, di ba maliit ka pa, dito ka na? Kahit anong ginagawa niyo ni John Rain. No, minahal kayo ng VCF ni Pastora. Naging mama niyo siya. Kahit anong pinaggagawa niyo dyan sa likod, sa labas, mga karumal-dumal, nandito pa rin si mama. Tingnan niyo mga itsura niyo para kayo mga Valentine. Uod. Are you blessed? So kailangan po natin i-confront ang demonyo. Hindi sagad kahambal, ari ka naman demonyo, kaisa na lang ha. I-confront. Proteksyonan mo yung kaugalingon, proteksyonan mo ang church, sa paagi sang imo pangamuyo, nga may otoridad. Ang demonyo hindi mamati sa imo, kadlawan niya ka. So si Sister Leia, nagkamang siya, daw ganit niyang ulo niya. Jesus is in the business of deliverance. That's true love. Ang tunay nga love is set free ka sa captivity sang imo kabuangan. Kung ikaw ara sa adultery, ngita kagid sang sakit sang lawas mo, hasta nga magmasakit ka na lang. Anong imo nga kuha wala. But Jesus came to save you, to deliver you. Hindi lang salbaron ikaw, kwaon kapagid sa sitwasyon nga daw kaluluoy ka na. That's the love of the Father. Kwaon kagid. So ang pangamuyo naton nga Lord, hindi na kami madula sa imo. Kay the moment na madula kami sa imo, zero gid kami. Apart from Jesus who is light, who is love, who is light, you are nothing. X. Amo gani mga muyo kita sa pangalan ni Jesus, sa otoridad ni Jesus, ang demonyo gabow down. Ano sining sang demonyo? Si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko. Pero ikaw sino ka para magsaway-saway sa akon? Sining sang demonyo. That's why ang otoridad mo ginatanaw niya. The devil is not afraid of you when you have no authority. Lalo na kung ara ka sa sala, hindi mamati ang demonyo sa imo. Agbayan ka pa niya. Naintindihan natin, the devil is real. Hell is real. Nga may pangamuyo ang mga bataan sang Ginoo. Kay man kung mangamuyo kita, ang gahom sang Dios halin sa langit, mangin aton. Kag ang gahom ihatag sa aton sa otoridad ni Jesus, maging suga kita, ang demonyo hindi kakita sa aton. Ginpakita ina sang Ginoo sang pag-deliver ko, liwaton ko. Gapangakig ng espiritu. Nakuha niya ng iyang sapatos. Pastora, diin ka! Hindi niya ako makita. Si Leia, hindi niya ako makita. Ang satanas na nagagamit sa hindi man ako makita. Ara, kustubangan niya. Gapakita lang Ginoo. Ako, as long as ara ka sa akon, waway, hindi ka matandog sang demonyo. Hindi ka makita sang demonyo. So, nagadeliveray kami. Sige siya kapangita sa akon, kundiin ako. Kaya gusto niya ihaboy ang iyang tsinelas, ang iyang shoes.
Kaya gusto niya magbalos. Kaya nainitan na siya, ginagalit niya ang ulo niya. Nagainit na siya, dobaga, kasakit ng ulo ko, tama na. So ginambalan ko siya, magsuko ka na. Nagakamang siya. Pagkamang niya, that's must be your place, Satan. You must be under my feet. You bow down before the Lord Jesus Christ. Pagkatapos sa to, na-deliver siya. I don't know kung ano kakatapos siya, but I believe that the devil, the demons, the oppressors has gotten out from her body. Tanaw naton kung ano yung sang Diyos sa iya. Kita, why man kita nagmanifest pa nga mo kita sina. Pero, tungod ara ka na sa sala. Di paghulata nga mag-abot ang time nga bulagon ka sang Diyos. Hindi paghulata nga mag-abot ang time ang lawas mo tagaan sang demonyo sang cancer para manawag ka sa Diyos. So today, nagpasalamat kita is the heart. We have to celebrate. Nga ma-celebrate kita. Heart is life. Actually, inita ngayon, paagi lang sa Valentine, sa New Year, sa December, sa kung ano pa nga mga selebrasyon. Isa lang ina-celebrate ta, ang kabuhi. Kay man dati patay kita, karon nabuhi kita tungod kay Jesus. Mapatay ka sa lawas, pero ang imo espiritu, wala kamatayan tungod si Jesus, nabuhi na. He's the firstborn among the dead. Hallelujah! Sang pangamuyo, tapirmi lang mo niyo. Halin sa heaven of heavens. In the name of Jesus, sa iyang autoridad. Muna mga muyo kita. Kung kita born again. I rebuke, I terminate the activity of the devil in the second layer and third layer of heavens. Kung diin ang mga principalities naga-inubra. Anong obra niya? Incantation. Laway ka, paluyagon niya ang babae nga gwapa sa imo. Amo na mga incantations ang demonyo. Wow, nagkadlaw ang iban. Oo. Papatihon niya ikaw. Graduate ka, papatihon niya ikaw nga in love ang lalaki sa imo, nga bisan may asawa siya. Pakasalan niya ikaw. That's the incantation of the devil, in case you don't know. That's the reason why kung nagapangamuyo, gid kita sang eksakto nga pangamuyo, madismantle ta ang mga form, mga aga pa, sang banwag katulog ka, nagapurmat na ang demonyo para gubuon ka. Pag tindog mo da karon kag nangamuyo ka, guba ang plano ni Satanas. Tanan nga plano niya 24 hours, wasak. That's why we ginagamit naton, no weapon formed against us shall prosper. For greater is Jesus from heaven of heavens, His blood, the word of God, and the word of our testimony, than he that is in this world. That's why dapat hindi kita madlok kay Satanas. Si Satanas ang madlok sa aton. Kung may authority kita. Abi bang kutan nyo sa imo tupad, may otoridad ka bala? Way ka otoridad, kadlaw-kadlawan ka niya sa tanas, silin sa tanas sa imo, me. Anong reason nga mga muyo ka pa? Kaya ginatanaw mo pirmi, ano ang balon ka tao, ano na lang balon sa tao, ako yan, gid ako ya, muna. Nalipay gid ang Satanas kung amo nang imong words. Ang gusto sang Ginoo, humble ka. Na nagahambal nga lutak ka lang, wala ka. Duta ka lang kung wala si Jesus. So prayer is asking God, the authority, to authorize you nga gamiton ka diri sa duta. To love the loveless. Mas gusto niya nga palanggaon mo tong mga tao nga ginbayaan, ginwasak, tungod sang Valentine, kadamo-damo ang bala sa imong tupad, kapila ka naging kagat ka ahas, mapakagat ka pagid. Man ka mango times 10. Ang bala abi sa imong tupad, ara ka na sa sanag.
Si Satanas iya. Amuning mga incantation niya subong sa Valentine's Day. Gusto niya mang-crush, mangdugmok sa mga tagipusoon. Patilawon lang kamo ka tsokolate. Flowers, teddy bears. After that, tears and souvenirs. Naintindihan natin? Pattern na. Paulit-ulit na po dawagyab. Mabili pa rin si Satanas sa atin. You know, hindi ka mo kakita sang church nga pareho sini. This afternoon, come back. Or maybe in the live stream, you will have to talk about love revolution. Ang kalibutan, love, candy coating. Candy? Mickey, love. And then, WhatsApp. Kabati ka mo, puro suicidal na. Ang puntayas na, mapakamatay ako, wala ka. That's satanic activity of the devil. That is the product of Valentine. Valentine is not for the children of God. The King of Hearts is the children of God. Are you blessed today? Shall we all stand and pray? Because God said, when you pray, I will move. God is mover. God is moving upon the prayer of the people of God. Are you the people of God? Kung hindi pa kamo tao sang Diyos, mga muyo kita, mag-connect kita, mag-agree kita, mag-I do kita, magpakasal kita sa Ginoo. When you say I do, you say agree. I agree with you, Father in heaven. When you say amen, I agree with you. Hindi ka mo sige amen, amen. Tapos dito ka mo sa piyak nag-serve. You become a mistress. Are you the bride of Jesus? Kung bride kita ni Jesus, mapakasal kita. Paagi sa pag-agree, I do. When we say amen, I do, Lord, I do love you. Kung ano man ang imo nga gusto, himuon ko. Kung ano ang imo liye, akon agrihan. Then, may ara ka na nga, nagpakasal ka eh. Kung ano may ara kay Jesus, imo na. Authorize ka na. Di ba pag mag-asawa ka, apelyido sang bana mo, gindala mo na. Ang utang niya, utang mo na. Matani kung damo siya sang kalupaan, daw ka nami nga balita. Pero kung nagpakasal ka, sa kay Jesus, nga tag-iya sang langit kag duta. Can you imagine? Kung anong ara sa iya, ara sa imo, amo ng authority. Look at your neighbor. Did you say, I do to Jesus? Sa bana kag sa asawa mo lang ka nag-I do. Sa kay Lord, wala. That's why kung mga muyo ka, hindi pamatian. Pamatian lang na kung nag-agree ka sa imo nga Diyos, na tag-iya nga sang langit kag duta. Mangayo kita patawad. Siguro, tungod sa kulang lang tanabalan. Pastor Alfredo will be with me as he's going to bless us. I will lead the prayer. Lift up your hands. Heart to heart. Kabalo si Lord ko anong ara sa aton sa tagipusoon ta. Wala siya nagkadto para i-condemn kita. Balaan niya makasasala kita. Tama na ng pagpakasala. Hindi pagtindugi ang sala. Tindugi ang tama. Kaya kung sa tama ka magtindog, bisan mapatay ka, sigurado gid may padya ka nga maayo. Tindugi ang tama. Sa pag-surrender natin sa aton tagipusoon, Amay, salamat gid. Sa imo bugtong nga anak, ginpadala mo, ginbaton ko, paagi sa iya, sluwason mo ako, sa sala, ang sala, amo ang nagapalayo sa imo. Gusto ko na magpalapit sa imo, Amay. Salamat sa paagi kay Jesus nga napatay para sa akon mga sala. Mahukas na ning sala nga nagapalayo sa akon sa imo. Kag malipay ako subong adlaw. Ginabalik ko, Lord, sa imo. Ang mga himaya, inatag mo sa akon. Patawara gid ako sang akon mga kakulangan. Hindi ko gusto maging part-time lover. Gusto ko gid mangin pareho sa imo, Jesus.
nga ginhatag mo gid ang imo kabuhi ang imo sa pagsunod sa amay. sunod sa amay. Lord Lord Jesus, Jesus, ginabaton ko inabaton ang imo ko pagpatawad. ang imo pagpatawad. Buligi ako, Uligay gid ako. balaan nga espiritu. Yan yung Espiritu. Ginabaton ko ikaw, Ginabaton ko nga ikaw, manginhari, nga manginhari, gobernador, gobernador, sang akon nga lawas. sa akong lawas. Tuy-tuy ako, Tuytoy ako, tudloy ako, tudloy nga ako, mangin nga matarong. mangin matarong. Hindi ko na gusto sa sala, Hindi ko na gusto, gusto sa ko na sa matarong. gusto ko na sa matarong. Magaupod ako sa imo, Magaupod sa ako matag iyo. adlaw-adlaw nga Sa tanan. matag-adlaw-adlaw Ini ang nga pangayo ko, Hindi pangayo pangamuyo ko sa otoridad sa otoridad nga pangalan ni Jesus. ngalan ni Jesus. Kag sa iya nga dugo, Sa iya nga dugo, may agreement ako agreement ako. nga ako Ako, balay ni Jesus walay, diri sa duta. diri sa duta. Kag wala sang demonyo Nagwala sang demonyo. makaguba sang akon kabuhi. Makaguba sa Tungod akong dala-dala ko na dala-dala ang presensya ang presensya sang Dios nga buhi. Diyos nga buhi. Ini ang akon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magsiling nga amen. Okay? So itaas ta ang aton nga pagtuo kay sa Lord. Salamat Lord subungaga. Salamat sa mensahe namon sa mga adlaw nga tagaan kagid namon ang amon pagigugma sa imo nga maghatag tion para sa mga muyo kami. Salamat Lord sa pagtudlo mo sa amon sa paghatag sang imo bugto nga anak nga amon ni nagluwas sa amon. Lakat kami sa nasyon nga inibilog Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan nga pailap nagnamon ang imo pulong ang labi na gid ang pagpangamuyo kag ang imo pagigugma sa isa kag isa. Magapauli kami nga may kalipay kag may kabuganaan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Karon ang adlaw sang pagmaya ang bala sa imong tupad nahilway ka na sa sala. Patihi ina. Okay? Dali ni kamo mga mens. Happy King's Heart. Dalay mo ng Ginoo. Dayon na siya. Dali ni mga mens. Malapit ka mo dire. Tanan nga mga Ilonggo. Amo ni ang adlaw sang paghigugma and the day after. Let's fill the world with love. Oh, smile. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig pagsimba, ipayaw ang araw kamo.
sa tanan